Good afternoon to everyone. This is JDB, the top salesman. Hello guys. New Year na naman. Lumampas na yung 6 na araw na sinelebrate natin yung New Year. To all of my subscriber, pasensya na po kung hindi kagad ako nakapag-upload. Pero marami pa po tayong mga i-upload na video na kailangan lang po i-polish for editing. And then guys, ito yung topic right now. Magkukwento lang ako regarding sa na-experience ko sa sales. Yun, bali yesterday I was able to buy parts or a consumable na nilalagay sa engine, or which is sabihin na natin na automatic transmission fluid. Yung automatic transmission fluid ng mismong sasakyan ko, this is a sports car ng Mitsubishi Motors. And ang nakakatawa lang na medyo, alam mo yun, something na masusubukan yung patience mo. I was able to buy sa isang store. Wala kasi kung talagang mahanapan ng mismong code or yung mismong recommended na nasa manual nitong Lancer EX GTA ko. Ang nangyari is yun, dun sa store lang na yun meron. Then was able to assist by a sales lady. Matanda na yung ate, pero talagang kumbaga parang susubukin yung patient mo kasi I was able to ask. Nagtanong lang ako na kung ano yung may re-recommend na oil na nandun dun sa package nila. Kasi meron silang package na they are kumbaga parang giving a client or a customer periodic maintenance service na nakapackage na. Same it dun sa mga malalaking gasoline station. Like, hindi ko na babanggitin yung brand. And then yun na, I'm asking, then sinabi niya, sir, eto po yung nasa package niya. Okay. Then I told the sales lady na sabi ko, ate, can I see yung actual na 4 liter na oil nung mismo sinabi mo? Then sinabi niya, oh, wala po. And then parang sabi ko, naguluhan ako, you recommend that pero hindi mo sinabi na hindi available. Then bigla na nagalit sa akin na parang rude na yung mismong ate. Then sabi ko nga lang, ate, sabi ko, I'm just asking for a recommendation, wala naman po problema doon. Then ang nangyari is, kasi sir, sinasagot ko lang yung tanong nyo. Ganun, asin talagang sir, sinasagot ko lang naman yung tanong nyo eh. Sabi ko, yes, I know, sinagot mo nga yung tanong, pero I'm asking for the recommendation. Which I mean is kung ano yung available on hand nyo, or kung ano pa yung mga oil na pwede natin pagpilian. Kasi PPMS na rin ako eh, magpapa-change oil na rin ako dun sa kumpare ko na auto mechanic, which is I would like to shout out lang or to thank you A&E Auto Service by paring AJ Magaspak. Si paring AJ Magaspak po yung nagme-maintain ng mga sasakyan ko, at talagang sobrang galing talaga niyang mismong kumpare ko na yan, and highly recommended. Lahat po ng brand kaya niyang gawin, or kaya niyang i-PMS, or kaya niyang i-repair. Yun po, bali yun lang para for me is doon mo makikita na hindi lahat ng salesperson pare-parehas, pero kasi once we are selling a service or a product, we need, kumbaga, to wear client shoes. Kailangan natin suotin kung ano man yung sapatos ng mga kliyente natin. What I mean is, kailangan mag-fit in tayo dun sa needs or problem ng kliyente para masolusyonan natin. Dahil sinasabi nila, di ba lagi, yung word na customer service is job number 1, customer satisfaction is job number 1, which is true. Pero depende sa kliyente. Like for example is, pag ang kliyente binabastos ka na, or may sinasabi na foul word, syempre kailangan mong i-defend yung sarili mo, pero in a nice way na kailangan mo munang kausapin yung client, or baka may pinagdadaanan, baka naman pwedeng pag-usapan na mabuti. Hindi yung para mismo ikaw bilang salesperson may awayin mo, or parang maging rude ka dun sa mismong customer. Laging yung tatandaan guys, lalo na sa mga salesperson or mga nasa sales, kaya ang kliyente or ang customers lumapit or bibili or pumunta kasi may sinusolusyon lang siyang problema, at kailangan ng mismong kliyente na matulungan mo siya or masagot, or kumbaga parang mabigyan mo siya ng magandang service para dun sa problem niya, lalo na sa auto industry, sa auto parts, auto sales, lahat most likely ganun. Kaya maraming successful na salesman or nagiging successful sa sales just because they know how to fit in, or they know what's the client's feeling. Nagigets nyo ba yan guys? What I mean is kailangan mo munang unawain, makinig.
pakinggan mo mabuti yung kliyente. Like I said before, di ba? Yung topic ko na good listening and learning attitude, napakahalaga nun. And ang masasabi ko nga lang guys is most likely pag ganun yung mindset mo na you are a good listener, you are wearing a client shoes, maniwala kayo guys, yung kliyente magpapasalamat sa inyo yan at matatandaan kayo niyan. And maganda pa nito, you will have your network. Magkakaroon ka ng network, magkakaroon ka kumbaga ng repeat client, magkakaroon ka ng loyal customer. Ayaw mo ba nun? Kaya for me guys, yun lang, kumbaga parang I just want to evaluate. Then ayun nga, continue ko lang yung kwento ko. Sinabi ko kay ate, you know what, I'm a sales trainer. I train people, and lahat ng na-train ko, sabi ko, they are successful in sales. Because pati kasi yung attitude, kailangan talagang matutunan eh. Kailangan meron ka talagang good attitude, or parang hindi lang good, great attitude para maging successful ka or maging marami kang maging customer. Then yun nga, alam mo, bigla siya sinabi niya, pasado ba ako? Sabi ko sa kanya, some kind of, siguro you are pass, pero in terms of your total evaluation with me, if I'm gonna evaluate you, I will grade you 80. Pinasa ko siya, pero alam nyo ginawa niya guys, nagalit pa. And then sabi niya, ito na yung binili mo. Tapos then walk out siya, something like that. Pagkabigay ko ng payment, is 3,000 pesos. At then sabi niya, ito na yung product mo. Tapos sabi ko, ate, can I have a plastic? Kasi naka big bike lang ako noon, dala ko yung big bike ko dahil nga piniperiodic maintenance service ng mismong sasakyan ko. Then yun nga yung nangyari. Then sabi ko, ate, bigla kang ganyan. Kumbaga parang nakikita ko kagad yung character mo. Hindi ko sinabi na attitude siya, sinabi ko, pinapakita mo kagad yung other character mo, or kumbaga parang negative character mo. Kasi bakit? Ganunin mo yung customer, bumili na sa'yo, di ka pa naging grateful. Na which is yung product nila, to be honest with you, luma na or matagal ng stock. Buti nga nabenta, buti nga binili ko eh. Kasi I have the options to buy sa Mitsubishi. Pero dahil parang for me is lalayo pa ako, medyo pagod na ako that time kasi ang dami ko rin ginawa nung early morning, ang dami kong inasikasong errands. Then yun na. Then alam nyo guys, nakakalungkot. Alam nyo nakakalungkot, pero I control my emotions, I control myself na parang hindi na parang pansinin yung ginawang ganung character or ganung service ni ate. And for me, sabi ko nga, nakakalungkot, no? Sabi ko, ayun guys, I will be honest with you, hindi po ako nagbubuhat ng bangko. I'm selling 2.5 million na sasakyan. Meron pa akong nabenta na almost 3 million, or may nabenta pa po ako na kulang-kulang 5 million na produkto sa isang kliyente. Pero I make it a point to give a customer a quality and a happy and a memorable experience kung saan binigay ko yung buong puso at yung pagsiservisyo ko para at least hindi lang ma-please or para mabigyan ko ng customer delight or customer memorable buying experience yung lahat ng mga nagiging client or customer ko. And for that, hoping na may natutunan kayo dito sa a short video na ginawa ko, for a short story na na-experience ko. And for me, sana sa mga salesperson na nasa sales industry, whatever sales industry, automotive, real estate, or whatever sales industry na ginagawa mo ngayon or connected ka ngayon, be grateful and always thank a client. Kumbaga parang wag nating parang practicein yung hindi magagandang character na ginagawa ng mga iba. And for me, hindi ko naintindihan, pero for me, sabi ko, pinipilit kong unawain yung scenario na yun, and nakakalungkot. Pero with that, hoping na hindi tayo maging ganon. At the same time is mas panatiliin natin na mas maging professional at mas kumbaga parang mas marami tayong customer or kliyente na matulungan in the future. Okay, for that, thank you so much for watching this video, and hope na itong share ko sa inyo is marami kayong natututunan sa mga short story all about sales na tinatopic ko dito sa akin sa channel. And for me guys, thank you so much for watching The Top Salesman. This is Joshua De La Cruz, JDP Polderose, at your service. Have a nice day and God bless you all. To God be the glory. Goodbye guys. Stop recording.